mga kababayan, nakita nyo po, no, nung nakaraang araw po ay sinira po natin yung kalahating bahay kubo or yung temporaring kubo o pangsamantalang kubo dati ni Tatay Ronnie po mga kababayan para magiging maayos na hindi masyadong sagabal po sa kanyang pag-akyat baba sa pag-iigib. Nakita nyo naman po mga kababayan, no? Sabi ko nga, tanggalin ko yung kalahati kasi delikado para kay Tatay Ronnie, slanting yung lupa, balisbis yung lupa, delikado, baka madulas, may buhat-buhat na tubig, no? Ay mahirap yung daanan, kaya tinanggal po namin yung kalahati po mga kababayan. Ganun pa man, na disgrasya kanina mga kababayan bago kami dumating na disgrasya, kumuha ng kahoy para panggatong dahil balisbis nga po yung palibot sa bahay ni Tatay Ronnie mga kababayan. Sabi ko nga kanina, no, kahit sanay si Tatay Ronnie sa kabundukan mga kababayan, kapag disgrasya po talaga. Kaya tama lang po talaga yung desisyon ko na tanggalin yung kalahati para hindi lalong mapahamak si Tatay Ronnie po mga kababayan. Okay, so syempre nag-iwan ako ng kalahati doon sa pansamantalang kubo po ni Tatay Ronnie dahil tinirahan din namin ng pwesto na meron ding kubo yung ating mga manok. Ang gaganda pa naman ng mga manok ni Tatay Ronnie po mga kababayan, no? Ang gaganda plus ang tataba pa po mga kababayan kasi pinatikim na po ng ating mga kapintero. Wow, napakatabang mga manok ni Tatay Ronnie. Maliliit siya pero napakataba at dumadami na po lalo mga kababayan. May mga sisi, mga bagong pisa, may dumalaga, no? Maraming itlog ngayon, may mga itlog na rin. So, ang gagawin ko po mga kabayan para paramihin ni Tatay Ronnie yung kanyang mga manok ay maglagay kami ng mga pugad ng mga manok mga kabayan para hindi kung saan-saan mangitlog at hindi masayang yung mga itlog mga kabayan. Baka maahas pa yung manok, makain pa ng yung itlog, no, and everything. So, kailangan maglagay kami ng pugad doon mismo sa kubo na itinira namin. Okay? Happy? Okay lang sa'yo maglagay tayo ng pugad para sa mga manok mo? Kasi ang dami yun ng manok. Okay? Okay, sige. So, ayan na po mga kabayan yung ilalagay natin. Naghahanap ako ng ibang pugad po ng manok. No? Yung parang torch siya mga kabayan. Yung parang nakahang, yung parang kawayan siya na nakabukang ganyan. Wala po mga kabayan. Ito lang po yung nakita namin, nahanap namin. Kaya sabi ko, okay lang yan. Ang importante, may itlogan yung ating mga manok at hindi masayang po mga kabayan. Kaya ito yung gagawin namin ngayon. Kaya maglagay na po tayo Tatay Ronnie, ha? Okay, tara. Bukod pa po doon mga kabayan, bukod pa po doon, baka mamaya sobrang laki ng kubo, no? Baka mamaya dito pa siya matulog, manghinayang siya sa bahay niya. Tapos ang ending ay masasayang yung bahay natin, no? Natin dito is para hindi masayang, mapakinabangan ng manok, gawin natin ng tirahan ng manok, kubo ng manok. Oh yeah, ganyan, very good. Ayan. At yung ibang mga gamit-gamit ni tatay dito na mga bakal ay isa lang. Yung mga bakal na damit ni Tatay Ronnie. Nito kaldero. Yung kaldero ay marami na. May 5 itlog na di ba? Katulad niyan. Kaya kailangan maglagay tayo ng mga pugad-pugad. Po mga kababayan, kakabit na ni Tatay Ronnie. Ito, ang mga natira dito ay gamit pang panday. No, nandiyan yung mga bakal-bakal, no, at mga asarol, gamit sa bundok. Yan yung mga pangsilo. Yan yung mga natira dyan mga kababayan. Kaya tama lang, may kubo, no, para sa mga ibang gamit ni tatay na hindi na pwedeng iakyat, no. At may manok pa, may tirahan pa ng manok. Ayan, so 4 lang po ang binili natin. Magdadagdag na lang po tayo kung ano pa yung pwede nating idagdag. Isa pa? Kuya, kulang ang alambre. Yan. Ayos na ayos.
Masaya ang manok mga kababayan na meron na silang pag-iitlugan. Kahit hindi kumakain, o halimbawa, ayaw kumain ni Tatay Ronnie ng alaga niya, no, ng mga manok, pag meron siyang bisita, o walang problema, marami siyang ipaulam dyan, no? Plus, pag sobrang dami na, o anong gagawin ni Tatay Ronnie pag sobrang dami na, hindi na magkasya dito sa kubo, pwede niyang ibenta para may pambili siya ng gusto niyang kainin. Diba, ganun lang yun. Para kahit papaano, may income. Kasi ang mga root crops, hindi araw-araw na namimitas ka at nangunguha ng or nag-harvest ng mga pananim mo, syempre. So, ayan yung ating pangalawang pugad na ikakabit natin. Kasi madaling dumami yung mga manok dito mga kabayan, no? Nakita nyo naman, walang pinapakain na iba si Tatay Ronnie, no? Kundi, syempre, maghanap din yung mga manok niya ng pagkain. Maraming makakaalkal dito ng pagkain yung mga manok, no? Maraming, very organic yung ano ni Tatay Ronnie mga kabayan. Kaya nga ang taba eh, diba? Napaka-healthy yung mga manok ni Tatay Ronnie mga kabayan. Kasi maraming matutuka dito, no, marami silang makakalkal, wala silang kalaban. Buti lang hindi rin inaahas po mga kabayan. Ibig sabihin ay naalagaan din talaga ni Tatay Ronnie mga kabayan. Kaya sobrang amo sa kanya, parang pit na niya. Hindi niya makain-kain. Parang pit ni Tatay Ronnie yung kanyang mga manok. Mababait, kahit nga sa amin lumalapit, no? Sumasampa sa amin yung manok niya. Ganyan ka lambing at bait ng mga manok ni Tatay Ronnie, maamo. Ibig sabihin, hindi sila nakaranas ng saktan or hampasin, no? Yung mga manok ni Tatay Ronnie kasi maamo sa kanya eh. Pati sa amin, maamo eh. Kaya maganda yung kanyang pagpapalaki sa kanyang mga manok. Yan. Inayos talaga namin ito mga kabin. Inabutan kami ng ulan dito. Inayos talaga namin. Talagang tinapos namin. Nilagyan namin ng bunggang-bunggang trapal para hindi mabasa yung mga manok. Lalo na yung mga sisiw at itlog para hindi mamatay. Kaya sabi ko, sayang. Huwag natin tanggalin lahat. Mag-iwan tayo ng kalahati. Kung wala kang ang bahay mga kabayan, o di ba? Mas maayos pa 'to sa bahay dati ni Tatay Ronnie. No, hindi ka mabasa, hindi ka lamigin, hindi ka maanggi, no, sa tubig dahil nakasarado siya eh. Unlike doon sa bahay dati ni Tatay Ronnie, butas-butas, walang dingding. Eh ito, maayos. Maglatag ka lang diyan ng sako or dahon ng saging na laya na gawin mong bed. Ay nako, maayos na. Kaysa sa dating bahay o tulugan ni Tatay Ronnie. Mas maayos pa to, mas maganda pa to sa bahay ni Kuya Uming. Kasi si Kuya Uming pag natutulog, nagsha-shower. Pinapaliguan ng tubig ulan, no? Habang natutulog, pinapaliguan ng tubig ulan dahil sa dingding, butas-butas, bubong butas-butas, lahat butas-butas. O, dito na lang tong isa. So, ito, pang-apat na pugad. Di, sa kabila. Tungkod. Tungkod mo yan! Tungkod! Di ba rin walang tungkod?
So ngayon po mga kabayan, no, nailagay na po namin yung 4 na pugad ng manok. Ang gagawin po namin dyan, para syempre hindi mahulog yung mga itlog, no, kasi may mga awang po siya. Lalagyan po natin ng sapin yan, tapos pwede ng itlogan ng mga manok po, no. Lagyan natin dahon ng saging ng mga laya. Ang ilagay natin diyan. Oh, diba? Bigyan na bulong ne. Bulong? Bulong ng saging. Ne. Bulong ng saging, laya. Oh, nagpakuha ako. Opo, mamaya. Mamaya, dito ka matulog, ne. Mamisa ka muna para matanggal na yung 2 itlog. Okoy. Okoy ka muna. Dito ka mamaya matulog, ne. Ha? Yung 2 itlog mo. Labay? Labay? Oh, manok. Manok. Pugad daw ng manok. Oo nga po. Kailang yung 2 ilagay mo dito 2 itlog mo, ne. Sabi niya itlog daw ay manok daw. Bakit? Ayos? Umuuga. So ayan po mga kababayan, kumuha na rin si Makoy ng dahon laya ng saging. Iyan ang ilagay po namin, no? Para secure ang itlog ng manok po mga kababayan. Diyan na. Ayan. Ito na. Wag. Ay. Sabi niya wag. Ay, wag daw. Oh, ikaw yung master eh. Ikaw yung nakakaalam. Ayan. Pinilas-pilas ko mga kabay. Sabi niya wag. Wag pilasin daw. Ayusin mo na hindi mahulog yung 2 ito. Sabi. O diba, ang ganda-ganda na ng mga ugad natin sa manok. Diyos ko, happy ang manok mamaya pag umuwi. Happy sila. Dahil hindi na sila maghanap kung saan sila pupugad o mangitlog.
So ayan, last na lang po mga kabayan, pang-apat, matapos na tayo. Yan. Ayos. Kutsilyo. Ay, ano pa? Nanda na, baka gugulong. Nako, babalik pa kaya yan? Hinawakan mo na yung itlog? Laga niya. Ayan, kaldero nga po yung mga kabay na butas. Ang laki ng butas ng kaldero mga kabay, kaya ginawa na lang niya. Kaya sabi ko, naisipan ko, bumili ako ng pugaran or pugad. Ayan. Ayos! O, ayan po mga kabayan. Tapos na po namin ilagay. No? Ayos pa sa all-right po mga kabayan. So, ayan po mga kababayan. Tapos na po namin ilagay yung mga itlogan ng mga manok po mga kabayan. Subukan po namin, nagdala ako ng ilang kilong pang manok na pagkain po mga kabayan. Subukan po namin ipakain sa kanila. Sabi ko nga kanina, yung mga manok ni tatay, healthy, kahit walang ganito po mga kabayan, nabuhay sila, no, at ang tataba nila. Pero ngayon, subukan natin. No? Manok, tawagin natin manok! Manok! Kurti! Kurti! Sabi mo, lakasan mo. Tuk, 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 tuk. Ako kamong. Kurrt. Ikaw. Iba tawag sila. Kamong. Tuk, 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 tuk. Ikaw. Kurting, kurting, ting. Tuy, ting. Ting, 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 ting. Kurting. Kurting, 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 kurting. Ating. Hindi kasi sila sana eh. Tuk, 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 tuk. Kurting. Oh. Ting, 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 ting. Dapat na. Bakit natakot na? Kurt! Kurt! So ayan po mga kabayan, yung iba hindi pa dumating. Naku, malamang may nagpugad doon na manok. May nagpugad na manok doon mga kabayan. Ting ting, kurting 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 kurting. Tuk 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 tuk. Ito, nagpugad nga to, oh. Nagpugad nga yung mga kabayan, doon galing yan. Yung mga may sisi, wala pa dito. Naghahanap ng pagkain. No? 2 or 3 munga po mga kabayan na may sisiw na. Yung isa, no, nung nagbigay tayo ng pagkain, biglang lumabas, nag-ingay. Doon banda, oh, nagpugad to for sure. Doon to galing, nagpugad.
O, di ba? Ito, oh, malapit na rin tong mangitlog. Malapit na rin tong mangitlog tong dalawa. Yung isa, marami na yan. O, ito. Kaya sabi ko, itong kubo, isave ko, ilaan ko sa mga manok. Kasi dadami ito eh. Masarap mag-alaga ito ng manok, mga kabayan. Unang-una, hindi mawala yung mga alaga mo. Wala kang kapitbahay. No? Kung mabawasan man, dahil siguro sa ahas, malamang. No? Kasi bundok to eh, natural, gubat to eh. Nandito talaga yung balwarte ng ahas. Pero yung mangamba ka, no, na nakawin ng kapitbahay, walang kapitbahay dito, walang magnanakaw dito. Kaya masarap o maganda magparami, mabilis dumami yung manok dito. Huwag na kayo mag-away kasi marami. Ang dami nito. Yung may sisiw na manok. Wala pa. Mamaya babalik. Nandoon. Nuka. Naghanap ng pagkain. No? Walang ahas. Hindi kinakain ahas mga manok mo. Wala. Hindi ninanakaw. Hindi naman daw kinakain ng ng ahas. Hindi naman din ninanakaw. Kaya mabilis magpadami. Oh, ito marami. Ulang kayo mag-away. So ayan po mga kababayan, no? Maraming salamat po muli sa walang sawang panunood without skipping ads. And please, favor naman po, paki-like and share na rin po mga kababayan. Maraming salamat. Oh, happy na mayroon ng tulugan ang manok mo? Sino ba ang sasampa doon? Manok o ikaw? Makisa-isa yung kumang. Ha? Makisa-isa yung kumang. Malaki sisiw. Oh, may malaki daw siya. Oh, iyan na. Ito, dumating na nga po mga kabayan. Oh. Oh, ayan no. Yan yung bagong namisa mga kabayan nung bago tayo dito dumating kay Tatay Ronnie. Nadadata natin itlog pa. Tapos mga kinabukasan ata or 2 araw. Namisa na. Ilan yan? Ilan sisiw? 3 lang. Kasi may naiwan doon na na 2 ba yun? Bugok. 2 lang ang ay 3 lang yung napisa po mga kababayan. Oh. Ay pag nangitlog lahat, no? Ay sobrang dami nila kasi marami sila eh. Ayan po mga kabayan, no? Isang lang ni Tatay Ronnie, oh, 'di ba? Pati sisiw, hindi ilang sa kanya. Oh. 'Di ba? Napakaamo. Oh. Cheers. Yan po mga kabayan, napakaamo. Ang lambing-lambing ng mga nila. Manok ni Tatay Ronnie. Pag ganyan, nako, nangahabol yan, nanunukay yan, nangahabol yan. Pag yung bagong pisa at saka yung may sisiw, nangahabol yan, yung inahin. Pero kay Tatay Ronnie, hindi. Kami hindi hinahabol. Lumalapit sa amin. Oh, 'di ba? Oh, kasi hindi sila hindi sila sinasaktan. Yan, pinapakain pa sa palad ni Tatay Ronnie. Oh, di ba?
Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.